Napakaputla na ng buong mukha nito. Ang malalambot na mga palad ay nanlalamig at ang mga labi ay nangingitim. Sa bilis ng kanyang pagpapatakbo, ilang minuto lang nakarating na sila sa ospital. Wala silang sinayang na oras. Agad na ibinaba si Laika. "Emergency!" Sigaw niya na makapasok sa bukana ng ospital. Nagmamadaling nagsikilos sa mga nurse at doktor. Kilala sila sa ospital dahil investor ang mga Miller at ang pamilya Ferreira, ang pamilya ni Laika. "Careful," sabi ng nurse. Inilagay niya si Laika sa stretcher. Inasikaso at ipinasok agad dito sa emergency room habang sila ni Third parehong nangihinang napaupo sa waiting area. Hingal na hingal sila pareho. Mga pula ang mata sa nagbabadyang luha. Tinawagan ko na si Tita Mi. On the way na daw." Nautal na sabi ni Third. Napahilamos. Kung sana napigilan ko agad siya sa pagtakbo. Hindi sana aabot sa ganito. Nalangat kasi ako at hindi ko nasundan kung saan siya tumakbo. Tuluyang pumatak ang mga luha nito. Siya naman, mariin na naikuyom ang mga kamao. Si Kuya ang hinahabol niya. Ka-make out ang instructor niya. Alam natin na ugali ni Laika. Magkamatayan man basta may kinalaman kay Kuya, susuungin niya kahit bawal. Galit na galit siya. Mahal nila si Laika bilang nag-iisang babaeng kinakapatid. Malambing, maalaga at masayahin kaya hindi mahirap pakisamahan at mahalin. Minsan spoiled brat at may katarayan pero alam nito kung saan ilulugar ang ugali. Napapaiyak sila palagi kapag napapahamak ito. Inaasar nila palagi para kahit papaano'y mawalang atensyon ng bata sa nakatatanda nilang kapatid. Dahil palagi itong pinagtatabuyan. Walang kasing gago. "Huwag mo kong aawatin kapag nasuntok ko siya mamaya." Puno rin ng inis ang boss ni Third. Kapag sinuntok nito ang kapatid nila, hindi siya awat dahil balak niya ring suntukin. Para kahit papaano'y maalog ang utak at tumino. Ayos yan. Hindi porkat panganay siya, wala na tayong karapatan na pagsabihan siya lalo na't hindi na tamang ginagawa niya. Second, Third, kamusta ang baby ko? Bumaling sila sa mga dumating, ang mga magulang ni Laika. Naiiyak na sumalubong sa kanila ang mommy nito, kasunod ang asawa at mga kapatid nila. Agad silang napatayo at niyakap ang Tita Mi. "Nasa loob po, Tita Mi. Sorry po talaga at napabayaan namin si Princess. Hindi namin napigilan na tumakbo siya." Hingim pa umanhin niya. "Hindi niyo kasalanan. Salamat dahil hindi niyo iniwan ang baby ko." Mas lalong lumakas ang pag-iyak nito. "Kuya, magiging okay ba sa pangit?" Napatingin sila kay Seventh. Umiiyak rin ito. Napangiti siya kahit na may luha rin ang mga mata. "She'll be okay, Sev. Huwag ka na umiyak." Bahagyan niyang ginulo ang buhok nito. Alam niya kahit nagtatalo at nag-aasara ng dalawa, kita niyang mahal din ni Seventh ang dalagita. Crush nga ng kapatid niya. Tumingin siya sa kanyang mga magulang. Yakap na ngayon ng kanyang tita. Naintindihan niya ang reaksyon nila. Nag-iisang anak si Princess Laika kaya sobra-sobra ang pagmamahal at pag-aalaga para dito. Mag-best friend ang ina nila at ang kanilang tita. Napaka-importante ng friendship para sa mga ito kaya inintindi nila ang pagtataboy ni First sa unika iha ng mga ito. "Aalis po muna ako. May gagawin lang ako importante." Paalam niya agad na tumingin kay Third. Tumango naman ito at nagpaalam din. Pumayag naman ang mga magulang. Hinawakan ng tito niya ang mga balikat nila at bahagyang tinapik. Ngumiti. Hindi man ito nagsalita, alam nilang nagpapasalamat ito sa kanila. Naglakad sila papalabas ng ospital. Naiisa ang nasa isip. Ang suntukin ang kanilang nakatatandang kapatid. Pagdating nila sa parking lot, napahinto sila sa paglalakad. Saktong kabababa lang ni First sakyan kasama ang best friend nito. Mas lalong umalsa ang kanyang inis at kumulo ang kanyang dugo nang makita na walang kasing hinihin na naglakad ang babae. Looks really can deceive, ha? Hindi sila napansin ng mga ito. Malalaka ang mga naging paghakbang niya at walang sabi-sabing sinuntok ang kanyang kuya. Hindi ito handa kaya natumba habang hawak ang panga na tinamaan niya. "Grabe, kuya! At dinala mo talaga ang babaeng yan dito? Ang kapal na mukha mo!" Puno ng hinanakit niyang sigaw. Sa lubong ang kilay na tumayo ito pero inundayan naman ni Third kaya muling bumagsak sa semento. Magkakaiba man ang mga edad nila. Sa tangkad at laki ng katawan hindi nagkakalayo. Nagmura ito. Mas lalong nagnitngit sa galit si Second.
Simula na ipanganak sila, ngayon lamang nangyari na umabot sa puntong silang mga nakababata ang susuntok sa kanilang nakatatanda. Masakit sa loob nila ang katotohanan na ito ang dahilan ng paghihirap ni Laika. Tama na! Ano ba kayo? Hindi nyo malang narespeto ang kuya nyo. Mas matanda siya sa inyo kaya hindi nyo dapat ginagawa to. Sabat ng best friend nito. Mahinhin, inalalayan si First na makatayo. Mas lalo niyang naikuyom ang mga kamao. Look who's talking! Sarkastikong sagot ni Third. Nanunuya. Tarin ng babae mula ulo hanggang paa na may pandidiri. Mabait sila sa taong mabait sa kanila pero kapag ganitong usapan, lumalabas ang pagiging mahilig nila sa basag ulo. Wala silang pakaalam kung babae ito. Gusto niya rin itong saktan pero may konting awat respeto pa rin sila sa babae. Kahit isa ito sa dahilan kung bakit malala ang lagay ng prinsesa nila. Stop this nonsense! Huwag niyo siyang idamay dahil labas siya sa kung ano may ikinagagalit niyo. Kalmado pa rin si First pero may diin ang bawat salita. Labas? Sana naisip niyan bago siya magsalita na parang parte ng pamilya. Hindi nga masikmura nila mo yung babaeng yan kahit pa napakabait nila. Tanda lang na nasa loob ang baho. Umaalingasaw kahit pilit na itago. Tinapatan ni Second ang masamang tingin ni First. Ang babae, nanatiling nakatingin lang sa kanila. Hindi yumuko o nag-iwas ng tingin. Gusto niya ipaalala dito kung saan ang lugar nito sa pamilya nila. Matagal na nilang kilala ang babae. Sa sobrang tagal, alam na nila ang kasamaan ng ugali nito. Bakit ba umabot sa ganito? First, it's not her fault kung masyadong assuming ang batang iyon. Kaya bata-bata naglalandi na. Sabat ulit nito. Naggalit ang mga panga ni Second. Nagpanting ang kanyang tenga dahil sa mga salitang lumabas sa bibig nito. Ang mas nakakagalit, walang reaksyon ng kuya nila. At least, kahit bata totoo mga kilos at pinapakita. Lantaran naman ang pagkakandara pa, walang itinatagong baho. Hindi katulad mo na parang hindi makabasag pinggan kung gumalaw, pero nakikipag-make out sa loob mismo ng university campus. Naturingan ka pa ng instructor. Hindi man niya ito masaktan ng pisikal. Ayos na sa kanya na maisampal dito na dapat itong pandirian. Daig mo pa nga mga stripper sa bar. Kasi ang mga yun kahit naghuhubad at nagpapagamit sa mga lalaki. May dahilan. Hindi tulad mo. May dahilan ba ang pagiging malandi mo? Sa pagkakataong iyon, siya naman ang bumulagta sa sahig sa malakas na suntok na pinakawalan ni First. Tumawa iyon sa gilid ng kanyang mga labi. Nalasahan niya ang dugo. Inalalayan siya ni Third upang makatayo. Pinahid niya ang dugo. Ngumisi. Shut your dirty mouth, Second! Pinagbigyan ko kayong suntukin ako pero hindi ko matatanggap na pagsasalitaan niyo siya ng ganyan. You don't know anything. Galit na ito. Nakatiimbagang. Mariin ang pagkakakuyom ng mga kamao. Mabuti pa siya. Nagawa mo ipagtanggol. Samantalang si Laika ni minsan hindi mo tradato ng tama. At wala akong alam? Kami? Kuya, bakit may ipinalam ka ba? Let's stop this conversation. Wala itong patutunguhang maganda. Napailin siya. Hindi na niya kilala ang Kuya First na nakasanayan nila. Oo, palagi itong seryoso pero hindi ito masungit at parang bato na walang pakaalam. Malaki na ipinagbago nito ngayon. Hindi na nila kilala. Tungkol ito kay Princess Laika. Alam mo kung gaano kalala kapag inaatake siya ng asma at pwede niya iyong ikamatay. Kung magma-make out kayo, siguraduhin niyong walang ibang makakakita. Sambit ni Third. Puno ng hinanakit. Wala akong pakialam kahit mamatay ang batang yun sa mismong harapan ko. Simula ngayon, wag na wag niyo ako idadamay tungkol sa kanya. Hindi ako mag-a-adjust para lang sa kanya. Galit na anito. Pulang-pula ang mga mata sa sobrang galit. Hindi nakapagpigil sa Second. Muli niyang sinugod ng suntok ang kanyang kuya. Kung kanina islang, ngayon sunod-sunod at gumaganti rin ito. Akala namin kapag nasapa ka, maalog ang utak mo't titino. Pero mas lalo pang lumala. Panay ang kanilang suntukan. Kaya Second, tama na. Let's go. Nilipat na raw si Princess sa private room. Nag-taxi fifth. Awat na Third. Doon lamang sila natigil. Pareho silang may tama sa muka. Alam niyang magpapasa iyon mamaya. Magdadahilan na lang siya sa mommy niya. Bago siya tuluyang tumalikod, nagawa niya pang itulak si First. Tinignan ito ng masama pati ang best friend nito. Sana lahat ng lumalabas sa bibig mo ngayon hindi mo pagsisihan balang araw. Tandaan mo, kapag ang bata nadala, hindi na umuulit pa. Hindi nila ipapaalam o babanggitin kay Princess ang nangyari.
Alam nilang masasaktan at iiyak na naman ito. Hindi nila ito magawang sisihin dahil kitang-kita nilang si First ang kaligayahan nito. Sana dumating ang araw na magbago ang nararamdaman nito. Sa mga salita ni First, walang aasahan dito ang bata. Leka's person-over voice. Kayo mga bata kayo, bakit naman nagawa niyo po makapagbasag ulo? Nakidagdag pa kayo sa problema. Mommy, may nantrip lang sa amin kaya lumaban kami. Hay nako Gary, kausapin mo mga anak mo bago pa ako tuluyang atakihin ng high blood dahil sa konsumisyon sa mga iyan. Nagising ako dahil sa ingay ng mga pamilyar na boses. Dahan-dahan ako nagmulat. Puting siling ang sumalubong sa aking paningin. Inilibot ko ang tingin sa lugar na kinaroroonan ko. Hospital? Bakit ako nandito? Unti-unti ko naalala ang nangyari bago ako nawala ng malay. Mommy? Tawag ko. Nakayuko siya habang mahigpit na hawak ang kamay ko. Nasa tabi ito ng hospital bed na kinahihigan ko. Anak. Tumulo ang mga luha niya. Nabalot ng tuwa nang makita kong gising. Agad niya akong niyakap. Diyos ko. Maraming salamat po, gising na ang baby ko. Nagsilapitan naman agad ang magkakapatid. Ang kaninang malaking sofa na kinauupan nila ay wala ng tao. Pati si Daddy agad rin lumapit sa akin at tinalikan ako sa noo. Ayos na bang pakiramdam mo? Ang paghinga mo? Hindi ka ba nahihirapan? Do you want something? Sunod-sunod na tanong niya kaya napatawa ko. I'm okay, Dad. Nakangiting sagot ko para mawala ang pag-aalala nila. Are you sure, Princess? Hinawakan ni Kuya Sak ang kamay ko. Pinag-alala mo kami. Sorry, Kuya. Salamat din. Ayos na ako ngayon. Huwag ka na ulit tatakbo ng ganun, ha? Baka hindi namin mapatawad ang sarili namin kapag napahamak ka ulit. Hinablos ni Kuya Third ang noo ko. Tinanguan ko siya. Pangit na Laika. Dahil sa katigasan ng ulo mo, yan ang napala mo. Sabat ni Pitong bansot. Inirapan ako. Sinimangutan ko siya at sinipa. Hindi kita kailangan dito. Napuno ng tawanan ang buong kwarto. Pinakatitigan nila ako mabuti bago nila ako niyakap kasama sina Tita Ninang at Tito Ninong. Natigilan ako. Muli kong nilibot ang tingin ko pero hindi ko nakita ang mukha ng taong hinahanap ko. Si First ko po. Tanong ko. Kuya First. Pagtatama ni Daddy pero nginusuan ko lang siya. Nasaan nga po siya? Nasa school and he's busy. Seryosong sagot ni Kuya Second. Napatingin ako sa kanya. Nanlaki ang mga mata ko. Ano nangyari sa mukha mo? Bakit pasa-pasa? Tumingin muna ito kay Kuya Third bago ulit sa akin. Nagkibit-balikat. Hindi ko na muna pinansin ang kirot sa kalooban ko. Yun nga yung kanina ko pa isinesermon sa kanila eh. Bakit ba kasi hindi ako binigyan ng anak na babae para naman hindi agad ako tumanda sa pag-aalala sa mga barakon to? Napahagikik ako. Sino bang hindi tatanda agad kung magkakaroon ka ng 7 anak na mga lalaki? Sakit sa ulo. Kaya nga raw umabot sa 7 anak nila dahil hindi sila tumigil hanggang sa hindi sila nanganganak ng babae. Hanggang sa naging 7, sumuko na lang sila dahil siguro daw hindi talaga para sa kanila magkaroon ng anak na babae. Gusto mo? Try ulit natin gumawa. Malay mo, this time babae na. Pilyong singit ni Tito Ninong, pero agad din itong nag-iwas ng tingin dahil pinandilatan ni Tita Ninang. Nakangiti lang ako habang pinagmamasdan siya. Sana dumating ang time na maging ganyan din kami. Kahit magkaedad na, bakas pa rin ang labis na pagmamahalan. Don't be sad, Tita. Kapag kasal na po kami ni First ko, I'll be your daughter na po. Bibigyan kita ng apo, na girl, kahit ilan. Natawa siya. Agad akong niyakap. I'm looking forward to that, Princess. Masaya kami nagkukwentuhan nang bumukas ang pinto. Pumasok si Dr. Zino, ang doktor ko. Kaibigan ito nila Mommy at isa sa mga namamahala ng ospital. Hi, Doc. Good morning po. Bati ko. Bahagya itong tumawa. It's good evening, Iha. Napatingin ako sa malaking orasan na nakasabit. Napangiwi ako dahil sa hiya. It's 9 in the evening. Nakipag-usap sila Mommy sa doktor. Ang magkakapatid naman panay ang ayos ng buhok at higaan ko. Asa na kayang First ko? Wala ba siyang balak na dalawin ako? For sure naman alam na niyang nasa ospital ako. Napayuko na lang ako. Malinaw pa rin sa isip ko ang mga nakita ko. Ganun bang gusto niya sa babae? Yung matured,
Mahinin at pagdating sa bagay na yun, masasabayan siya. Iha, huwag mo nang uulitin ang pagtakbo. This time kahit malapit lang, hindi na pwede. Bawal kang mapagod physically and emotionally. Don't forget to take your medicine para maiwasan ang ganitong pangyayari. Always bring inhaler for emergency purposes. Bilin sa akin ni Doc matapos kausapin ang mga magulang ko. Ano pong medicine? I don't remember na may maintenance ako. Ang pagkakaalala ko, hindi naman po malala ang asthma ko. Nahandle ko pa naman. Umiling siya. Noon, oo. But because of some circumstances, lumala ito. Hindi po ako pwede mapagod physically and emotionally. Doc, parang may sakit sa puso lagay ko niyan. Napabuntong hininga si Mommy. Nakatinginan sila. May hindi sila sinasabi at ramdam ko na kung ano iyon. Nararamdaman ko sa katawan ko nang atakihin ako. Hindi lang iyon simpleng hika. Minsan na akong inatake pero ito na ang pinakamalala kaya alam kong maliban sa hika, meron pang iba. Honestly, Iha, masyadong malala ang naging pag-atake ng asthma mo. Nang ma-check ka kanina, nalaman namin na hindi lang lungs ang apektado dahil pati ang puso mo. Mahina rin. Tumigil ito sandali. Pinagmamasdan ang reaksyon ko. You are still young, but I know that you can handle this. Madadala pa rin naman sa regular check-up and maintenance. But may possibility pa rin na sumailalim ka sa operation kapag hindi mo sinunod lahat ng payo ko. Kung lalong hihina ang response ng puso mo. Ngumiti ako nang malamang hindi naman malala. Hindi lang ako sigurado kung kaya ko sumailalim sa operation. Susundin ko po lahat, Doc. Ayoko po kasi maoperahan at sumailalim sa heart transplant. Baka kapag iba na ang puso ko, hindi ko na mahal sa first ko. Nagtawanan sila. Napakamot ako sa batok. Nagtagal ako sa ospital ng 2 araw para sa observation. Kahit anong pilit kong bumisita sa school ni first ko, hindi ako pinayagan ni na Mommy. Hanggat hindi si Doc ang nagsasabing pwede na. Nakakainis kasi pakiramdam ko ang hina ko. Pagkatapos ng 2 linggong lagnat at over-fatigue, nasundan ng pag-atake ng hika tapos ngayon may possibility na may sakit sa puso. Kamusta naman ang buhay dalaga ko kung puro na lang sakit? Tapos ni isang segundo hindi ako nagawang dalawin ni first ko. Ganon ba talaga siya kabisi? Hindi niya ako madalaw o sadyang wala ako sa listahan ng mga taong dapat niyang paglaanan ng oras? No, Laika. Hindi ko pwedeng mapagod. Tinapik-tapik ko pa ang pisngi ko nang makaramdam ako ng lungkot. Nagsimula na akong tahakin ang daan papuntang architecture building. The Princess Laika is back. Napangiti ako nang sumabay sa akin sa paglalakad si Kuya Third. Pero mukhang naliligaw. Hoy Ining, hindi dito ang summer class mo. Pupuntahan ko lang muna sa first ko. Sagot ko. Napansin kong nawala ang mapang-asar niyang ngiti nang banggitin ko ang kuya niya. Hindi ka talaga nadadala, no? Ni hindi ka man lang nagtampo. Huminga ako ng malalim. Tiningnan siya sa mata. Hindi ako makaramdam ng tampo dahil wala naman akong taong dapat na pagtampuhan. Gusto mo bang magtampo ko kay first ko at sa babaeng palagi niyang kasama? Tumango siya. Malungkot ako napangiti. Alam mo Kuya Third, wala akong dapat sisihin dahil wala namang pumilit sa akin na mahalin ang first ko. Oo, sabihin na natin ang harsh niya at insensitive siya sa nararamdaman ko but hindi pa rin enough reason iyon para magalit ako sa kanya at mawala ang nararamdaman ko. I really love him. Kusa iyon kaya dapat alam ko rin kung paano kusang dalhin ang sakit. Nakatitig lang siya sa akin. Hindi ko alam kung sino mas matanda sa ating dalawa. Kung ako ba talaga o ikaw? Napakamot siya sa ulo. Natawa ko. Isa pa, ewan ko ba kung bakit hindi man lang sumagi sa isip ko na magtampo magalit sa kanya. As you said, you love him. Pero sana magtira ka para sa sarili mo dahil napakabata mo pa para magpakalunod sa bagay na yan. Sa tingin mo kuya, may tinira pa ako sa sarili ko. Baka nga sa uli mabaliw ako kapag nawala siya eh. Biro ko. But deep inside, totoo mga sinabi ko. Hindi ko alam kung meron pa ako natitira para sa sarili ko. Bata man ang edad ko, hindi yun naging hadlang para mas lalo ako mahulog sa kanya. Natatakot rin ako para sa sarili ko dahil ako mismo, ramdam ko mababaliw ako kapag nawala siya. Hindi ko makita ang future na hindi siya ang kasama ko. Hindi ko yun inaalala sa ngayon dahil alam ko marami pa mga taon para suyuin siya, para iparamdam kung gaano siya kahalaga sa akin. Kapag hindi niya talaga ako kayang mahalin pabalik, makukontento nila ako sa one-sided love. Basta nakikita ko siya. Ingatan mo ang puso mo ha? Tumango ako. Nasa klinik siya, nagbabasa ng libro. Tambayan niya ang lugar na iyon dahil madalas walang tao at tahimik.
Mahigpit ko siyang niyakap dahil sa sinabi niya. Hindi mabura ang masayang ngiti ko. Makikita ko na ulit ang first ko. Agad ako nagpaalam sa kanya. Pumunta ako sa klinik. Alam ko kung saan banda iyon kasi nadaanan namin ni Alex noong nakaraan. Kumatok ako. Pagkatapat ko sa klinik, wala pa man ay kinikilig na ako. Hi, bati ng nurse na nagbukas ng pinto. Ngumiti ako sa kanya. Hi po, nandiyan po ba si first ko? First Miller? Tinignan niya ako mula sa mukha hanggang sa paa. Yes po. Nakangiti pa rin ako. Wala namang pang-insulto ang tingin niya. Si last curtain, puntahan mo na lang. Niluwagan niya ang pagkakabukas ng pinto para makapasok ako. Pagkatapos magpasalamat, dahan-dahan ako naglakad papunta sa last curtain. Ang kabog ng dibdib ko ay nakakabingi sa sobrang lakas. Napangiti ako nang tuluyan ako makarating sa dulo. Sumilip ako. Nang masiguro na nandoon siya, agad ko siyang dinamba ng yakap. Napamura siya sa sobrang gulat. Tatayo sana siya pero huli na. Nakadagan na ako sa kanya. Laika! Inis niyang sabi. Tumawa lang ako. Yes, first ko? Miss me? Tinaas baba ko ang dalawa kong kilay habang nakatingin sa mata niya. Umalis ka dyan, nagbabasa ako. Hindi ako nagpatinag. Ayaw. Inayos ko ang pagkakadapa sa ibabaw niya. Ang tigas talaga ng ulo mo. Sinubukan niya ako itulak pero mahigpit akong kumapit sa leeg niya. Napahagikik ako. Napabuntong hininga siya. Umalik sa pagbabasa. Hinayaan na niya akong nakadapa. Para akong sinisilihan sa puwet sa sobrang kilig. Nasa malapad niyang dibdib ang kamay ko. Sa laki ng katawan niya, kasyang-kasya ako sa ibabaw. Tahimik lang siyang nagbabasa habang ako'y abala sa pagtitig sa dibdib niya. Gumagawa ng mga circle gamit ang daliri ko. Suot niya ang uniform ng CSU. White long sleeve. Niluwagan ang black necktie niya tapos itim na slacks. Nakamedyas lang siya. Ang black shoes ay nasa sahig. First ko. Tawag ko, ilang minuto ang lumipas. Marin ko nakagat ang labi ko. Kinilig ako sa sagot niya. Ang lambing pakinggan. Pansinin mo naman ako. Hindi ka ba nagsasawa sa libro? Kulang na lang pakasalan mo yan. Mas maganda naman ako dyan. Nakasimangot ako. Hindi ka rin ba nagsasawa na kulitin at guluhin ako? Seryosong tanong niya. Natatakpan pa rin ang libro muka. Panay pa rin sa pagbabasa. Hindi man lang ibinaba para tingnan ako. Hindi. Sabay iling kahit hindi niya nakikita. Kung ang pangungulit at panggugulo ko sa'yo ang way para mapansin mo ko, hindi ako mapapagod. Hindi siya sumagot kaya muling tumahimik ang paligid. Kaya gustong-gusto niya dito dahil napakatahimik. Walang iistorbo sa pagbabasa nito. Inayos kang necktie niya. Bagi ako nakita ang dibdib niya dahil bukas din pala ang 2 butones sa itaas. Natawa ako sa kapilyuhang naisip ko. Sinigurado ko munang hindi siya nakatingin bago ko dahan-dahang ilapit ang labi ko sa dibdib niya. Hinalikan ko. What the hell are you doing? Laika? Ibinaba niya ang libro. Hinawakan ako sa magkabilang balikat para ilayo pero mahigpit akong kumapit sa leeg niya. Hindi niya naitaluy ang pagbangon. Please, payakap. Ngayon lang naman eh. Namiss lang kasi kita talaga. Pinalambing ko ang boses habang nakasubsob ang mukha sa leeg niya. Kahit ngayon lang. Narinig ko ang paghugot niya ng malalim na hininga bago muling bumalik sa pagkakahiga. Hindi ka ba naiilang? Inis na tanong nito. Ngumiti lang ako. Hindi. Lagpas pa nga dito yung ginawa mo sa akin nung may sakit ako eh. Muli ko naalala ang gabing iyon. Malambing siya at ayaw kong bitawan sa pagkakayakap ng mahigpit. I don't know what you were saying. Nasaktan ako dahil sa pagkaila niya. Pero hindi ko dinibdib. Ang mahalaga, yakap ko siya ngayon. At least this time, hindi na ipamumukha sa akin ang lahat na panaginip lang ang masayang alaala ko na kasama siya. Pakasalan na lang kaya kita. Biro ko. Tinignan niya ako ng masama. Nag-peace sign ako. Tumawa. Hindi ko alam kung namalikmata ako o ano. Nakita ko naging malamlam ang titig niya sa akin. Pagtingin ko ulit, masama pa rin naman ang tingin niya. Assuming ka na talaga, Laika. Puro kalokohan talaga lumalabas sa bibig mo, no? Salubong ang mga kilay niya. Pinaghiwalay ko iyon gamit ang hintuturo ko. Ganun pa rin ang posisyon namin. Hindi na siya bumalik sa pagbabasa. Ang mga braso ay ginawang unan. Kinikilig ako. Abot hanggang langit at wala akong paki kahit mahalata niya. Alam na lahat na mahal ko siya. Hindi yun kalokohan.
Kung papayag ka, bukas agad. Nagningning ang mga mata ko sa tuwa. Tigilan mo ako sa kabaliwan mo. Kabaliwan? Para sa kanya, kabaliwan pa lang pakasalan ako at gumawa ng pamilya kasama ako. Ang sakit pero wala akong karapatan na magtampo. Tumingin ako sa mga mata niya. Naabutan ko siyang nakatingin sa labi ko. Bawat kibot ay sinusundan niya. Napahagikik ako kaya bumalik ang tingin niya sa mga mata ko. Kumunot na naman ang noo. Gusto mo ng kiss? Tanong ko. No. Hindi ko na siya pinatapos. Idinampi ko ang labi ko sa labi niya. Wala naman akong alam sa paghalik kaya sandali lang iyon. Nagulat siya. Sinamantala ko na ang hindi niya paggalaw. Hinalikan ko siya sa magkabilang pisngi. Sa baba at sa noo. Malakas akong natawa. Stop it! Saway niya pero hindi gumalaw. Pakipot ka lang eh. Tumigil ako sa paghalik. Hinaplos ko ang panga niya. Sana tumigil na lang ang oras para ganito na lang kami palagi. Yun, tipong walang iniisip na problema. Kaming dalawa lang sa sarili naming mundo. I love you. Bulong ko kahit walang sagot. Masaya pa rin ako. Presence niya palang buo na ang araw ko. Umaasa ako na balang araw sasagot siya na mahal niya rin ako. Siya nga pala, nag-breakfast ka na ba? Ako naman ang kumunot ang noo dahil umiling siya. What? Pumapasok ka na walang laman ang tiyan? Nakatingin lang siya sa akin. Umalis ako sa ibabaw niya. Dali-dali kong kinuha ang black shoes niya na nasa ilalim ng stretcher. Isinuod ko yun sa mga paa niya tapos kinuha ang libro niya at nilagay sa bag ko. Hinawakan ko ang kanang kamay niya. Hinila siya palabas para pumunta kami sa cafeteria. Napangiti ako dahil wala akong narinig na pagtutol mula sa kanya. Bukas, ako na lang magdadala ng breakfast mo. Magpapaturo ako magluto kay mommy para homemade at may sustansya. Hindi puro preservatives ang makakain mo. Patuloy ako sa paghila sa kanya. Organic lahat ng pagkain sa bahay. Pupunta ako dito bago mag-start ang summer class ko. Bawat araw. Tapos babalik ako kapag tapos na. First, natigilan kaming pareho dahil sa babaeng tumawag sa kanya. Ang babaeng dinig ko ay best friend niya. Ang babae ring kahalikan niya. Napatingin ito sa kamay namin na magkahawak kaya mas lalo kong hinigpitan pero parang tinarakan ako ng patalim sa dibdib nang bumitaw siya. Nakangiting nilapitan ng babae. Hazel, bakit? Ilang ulit akong kumura para pigilan ang pagtulo ng mga luha ko. Hindi ako pwedeng umiyak sa harap nila dahil pagtatawanan ako ng babaeng ito. Hindi ako umalis sa likod ni First ko kahit masakit na nakikita kong umingiti siya sa iba. Breakfast mo? Sorry kung medyo na late. Maga kasi ang first class ko ngayon. Iniaabot niya ang dalang paper bag. Mariin kong kinagat ang pang-ibabang labi ko para hindi mapahikbi. Bakit ganito ako kamalas? Kailangan ba talagang harap-harapan? Gusto niya bang ipamukha sa akin na hindi niya ako kailangan dahil nandito naman ang babaeng ito para mag-alaga sa kanya? Hindi dapat ako magpa-apekto dahil wala sa dictionary ko na ipubaya siya sa iba. Kahit mahirap, kakayanin kong lunukin lahat ng sakit para lang mapantayan siya sa buhay ng first ko. Salamat. Dapat hindi ka na nag-abala. Sagot niya. Malambing na hinaplos ang pisngi ni Hazel. Ano ka ba? Sa araw-araw na pagluluto ko sa'yo ng breakfast, nakasanayan ko na. Pati pagtawa nito ay mahinhin. Taliwas sa pagkakakilala ko sa babaeng kahalikan niya sa CR. Sasabat na sana ako dahil mukhang may sarili na silang mundo at nakalimutan na ako. Kaso may biglang umakbay sa akin. Natigilan ako. Hoy bata, ano na naman ginagawa mo rito? Tatawa-tawang tanong ni Alex. Tiningnan ko siya ng masama. Pilit tinatanggal ang pagkakaakbay niya sa akin pero mas lalo niya lang hinigpitan. Ano naman ginagawa mo dito, lalaking madaldal? Napasimangot ako. Nakatingala sa kanya. Ngumisi siya. Inilapit ang bibig sa tenga ko para bumulong. Kaya pa ba? Hindi ko siya naintindihan. Napakunot-no ako. Hindi ba masakit sa matang nakikita mo? Kinurot ko siya sa tagliran nang makuha kong ibig niya sabihin. Tumawa lang siya. Kapag narinig ng Hazel na ito mga sinabi ng madaldal na ito, baka sabihing nagsiselos ako. Nagsiselos naman talaga ako pero dapat hindi obvious. Hindi ka lang pala madaldal. Chismoso ka pa. Inis na bulong ko. Hinablot ko ang braso niya at kinagat. Nagtatalon siya sa sakit. Napatawa ako ng malakas. Kay lalaking tao, kagat lang parang mamamatay na. Hinimas-himas niya ang braso pero nawala ang mapang-asar ng ngisi. Ang sarap mo palang kumagat. Inirapan ko siya. Binilatan ako.
Mas isip bata kaysa sa akin. Tumuwid ito ng tayo. Humarap kay Hazel. Hi, Instructor Hazel. Kumuhay siya bago tumakbo palayo. Nalaka mata ko dahil nalikan niya ako sa pisngi. Napangawi ako sa tunog. Tatakbo rin sana ako para makaganti pero hindi ko na tinangka nang maalalang hindi ako pwedeng tumakbo. Lumingon ako kay First ko na nakasunod ang tingin kay Alex. Si Hazel ay nakatingin sa akin pero hindi ko pinansin. Lumapit ako kay First ko. Walang paalam na tumingkayad at hinalikan siya sa labi. Mahal kita sobra. Hindi na ako naghintay ng sagot at alam kong wala akong aasahan. Mabigat man sa loob na iwan siya kasama ibang babae. Mas mabuting umalis muna ako dahil sobrang sakit na sa paningin. Naglakad akong paalis. Napailing na lang ako. Instructor pala siya. Hindi halata dahil mas bagay siyang maging stripper.